Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng. Isa pa rin itong tropical storm, sabi ng Pag-asa. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan po yan ng Pag-asa, 1,325 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na hanggang 85 kilometers per hour. Wala pang nakataas na wind signal sa bansa. Abangan po ang 11 a.m. bulletin ng Pag-asa para sa update. Sa ngayon, walang direktang epekto ang bagyong Domeng sa atin maliban sa inuulan ang Eastern Visayas at Caraga Region dahil sa trough o extension ng bagyo. Base sa forecast kaninang umaga, bukas posible maging typhoon ang bagyong Domeng. Pero hindi ito gaanong lalapit sa bansa at sa halip ay unti-unting lilihis pahilagang kanluran hanggang sa makalabas ng PAR sa Lunes. Sa kabila niyan, binabantayan na posibleng paghatak ng bagyo sa southwesterly wind flow na siyang magbubuhos ng malawakang ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Uulanin ng husto ang malaking bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao bukas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magiging malawakan pa ang ulan sa bansa sa darating na linggo. Mas tataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa mga susunod na oras hanggang sa weekend, lalo na sa bandang hapon at gabi. Nakataas din ngayon ang thunderstorm watch dito po sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi dapat alerto sa posibleng ulan na may kasamang kulog at kidlat ayon sa Pag-asa. Baha at landslide ang namerwisyo sa ilang lugar sa Mindanao dahil po sa malalakas na ulan. Sa Cagayan de Oro City, nagtulong-tulong ang ilang residente para makatawid ang isang motorcycle rider sa kalsadang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Tignac-Puloan. Wala namang nasirang bahay at walang nasaktan sa landslide. Nagmistulang dagat naman ang mga palayan at taniman ng palmera sa barangay Busok sa Bagumbayan, Sultan, Kudarat. Binaha ang kalsada kaya pahirapan ang pagdaan ng mga residente. Pinasok din po ng baha ang ilang bahay. Wala namang inilikas. Sa Santo Niño, South Cotabato, nasira ang ilang bahagi ng dike sa barangay M. Rojas. Dahil po yan sa ragasan ng Ala River, dulot ng malakas na ulan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa DPWH Region 12, abot sa 20 metro ng nasabing flood control project ang napinsala. Ininspeksyon na ang nasirang dike para masimulan ang pagkukumpuni. May inaasahang big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, tinatayang may tapyas na 4 na piso sa kada litro ng gasolina. 7 piso hanggang 8 piso naman sa kada litro ng diesel. At 9 na piso hanggang 10 piso sa kada litro ng kerosene. Posible pang magbago yan ngayong Biyernes na huling araw ng trading. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ilan sa mga nakikitang dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang patuloy na pag-uusap ng Amerika at Iran. Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas grid ngayon pong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nakataas ang red alert simula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Yellow alert naman simula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mauulit po ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Mga kapuso, ang ibig sabihin ng red alert ay sagad na o walang reserbang kuryente. Kaya posible ang rotational brownouts. Yellow alert naman kapag manipis ang reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, 4 na malalaking coal power plants ang hindi available ngayong Biyernes. Kasabay po ng nakikitang mataas na demand. Normal naman ang operasyon ng Luzon at Mindanao Grid. Sa ikatlong pagkakataon, nahaharap sa kasong plunder si Senador Jingo Estrada. Kaugnayan sa pagtanggap niya umano ng mahigit 573 million pesos na kickback mula sa infrastructure projects ng DPWH. Ang komento ni Estrada sa panibago niyang plunder case sa Balitang Hatid ni Joseph Moro. Ang akusasyon kay Senador Jingo Estrada, tumanggap umano siya ng mahigit 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa iba't ibang infrastructure project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sistematiko umanong inihatid sa kanya ang pera. Sinampahan na siya ng mga kasong plunder at graft ng Office of the Ombudsman. Our evaluation shows
that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Base sa isinampang kaso, idinaan umano ang pangungulimbat sa mga insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot naman ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ng umano'y mga kasabwat ni Estrada na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Costuna at District Engineers Manny Bolusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Wala ring kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil pumanaw na siya. No bail o walang bail na inirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ang Second Division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. Ang kasong plunder naman at isa pang kasong graft didinggi ng 5th Division na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses. Taong 2001 nang sumuko si Jinggoy Estrada na nooy mayor ng San Juan City at kanyang amang si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada dahil sa kasong plunder bunsod ng Weteng Payola. Noong 2007, na-convict si dating Pangulong Erap na kalaunay binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Jinggoy Estrada taong 2014 nang muling sumuko si Senador Jinggoy para ulit sa kasong plunder at graft, kaugnay naman ng pork barrel scam. Naakwit din siya sa kasong plunder noong 2024. Dinidinig pa sa Sandigan Bayan ang kasong graft kaugnay sa PDAF scam. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Sir, Maraming salamat. can you seek shelter sa Senate? Ayaw. Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi nabigyan ng timbang. Kapansin-pansin daw na mula nang magpalit ng liderato ang Senado ay naging mabilis ang pag-usad sa mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya. Itinanggi ng Ombudsman ang mga paratang. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bonoan at iba pang kinasuhan. Joseph Maurong, nagbabalita para sa GMA News. Sumuko o magpaaresto, yan daw ang ibinigay na options ng Department of the Interior and Local Government kay Senador Jinggoy Estrada. Nahaharap po ngayon sa kasong plunder at graft si Estrada kaugnay sa pagtanggap umano ng mahigit 573 million pesos na kickback mula sa infrastructure projects ng DPWH. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, nakakausap na niya kaugnay rito si Estrada. Pag-iisipan daw ng senador ang kanyang gagawin. Wala pang warrant of arrest laban sa senador, gayunman, gagawin daw ng DILG ang mga kinakailangan para sa kaso ni Estrada.